Utah Jazz at Los Angeles Lakers, may nabubuong pag-uusap para sa isang trade na nakasentro kay Walker Kessler. Pero bago yan, matapos naman ang 2 dekadang pamamayagpag sa NBA, tila unti-unti nang dumarating ang katapusan para kay Chris Paul. Sa edad kasi na 40 years old at matapos ang 2024-25 season bilang veteranong point guard ng San Antonio Spurs, inamin ni Paul na malapit na ang kanyang pamamaalam sa liga, pero hindi pa ito agad mangyayari. Sa panayam nga sa The Pat McAfee Show, ibinahagi ni Paul na ang kanyang desisyon ay higit na nakasalalay sa pamilya kaysa sa pisikal na kondisyon. Ayon pa nga dito, mas para sa pamilya ko talaga yan. Kaka-16 lang ng anak kong lalaki at 12 naman ang anak kong babae. Sa nakaraang 6 na taon, hindi ko na sila nakakasama. Naglaro ako sa San Antonio, Phoenix, Golden State, habang sila naman ay naiwan sa Houston. Sa loob ng 6 na taon, para akong nag-iisa. Iba na talaga ngayon. Yan ang pinag-uusapan namin bilang pamilya. Okay pa naman ang katawan ko, dagdag pa ni CP3. Sa totoo lang, kaya ko pa. Nasa gym ako kaninang 6 ng umaga. Kahapon nasa gym ako. Noong isang araw, nasa gym din ako. Ganun pa rin ako kadedikado. Ngunit kahit may lakas pa siya, hindi na raw ito tungkol sa dami ng taong gusto pa niyang laruin. Sabi pa ni Chris Paul, pero ayoko nang magtagal pa. Gusto ko nang maging tatay. Mahal ko pa rin ang basketball. Pero ngayon, mas mahalaga na yung oras ko sa mga anak ko. Anak kong babae, nagbabasketball na rin ngayon. Bago ako lumipad papunta rito, nasa gym kami ng 20 minutes. Ball handling lang, kahit saglit. Pero sobrang espesyal ng moment na yon para sa akin. Yung oras, hindi mo na maibabalik. Yan nga mga idol ang mga sinabi ni Chris Paul. Bagamat walang tiyak na petsa ng pagre-retiro niya, malaki ang posibilidad na ang 2025-26 season ang huling taon ni CP3 sa NBA. Naniniwala siyang kaya pa niyang makipagsabayan sa mga kabataan sa liga at inaasahang magkakaroon pa rin siya ng interes mula sa mga contender na teams ngayong off-season bilang unrestricted free agent. Usap-usapan pa nga kung posible siyang magtambal sa kanyang matalik na kaibigan na si LeBron James sa Los Angeles Lakers bilang isang makasaysayang pagtatapos ng kanilang mga karera. Sa ngayon, wala pang opisyal na anunsyo si Chris Paul, pero malinaw, hindi pa tapos ang kanyang kwento sa NBA. Ang tanong, hanggang kailan pa natin siya makikitang umaasiste at namumuno sa court? Samantala sa kasalukuyang 2025 NBA Playoffs, si Tyrese Haliburton ng Indiana Pacers ay patuloy na nagpapakita ng kahusayan sa mga huling segundo ng laro na tila ba siya ang bagong clutch king ng liga sa ngayon. Pinakabagong tagumpay niya nga ay ang Game 1 sa NBA Finals. Ngayong araw kasi sa Game 1 ng NBA Finals laban sa Oklahoma City Thunder, pinatunayan ni Haliburton ang kanyang reputasyon bilang clutch player. Sa natitirang 0.3 seconds ng laro, isinagawa niya ang isang 21-foot jumper na nagbigay sa Pacers ng 111-110 na panalo. Ito ang ika-4 na game-winning shot ni Haliburton ngayong playoffs na nagpapakita ng kanyang pagiging consistent sa mga kritikal na sandali ng laro. Ang mga naunang clutch performances nga ni Haliburton ay una laban sa Milwaukee Bucks sa first round ng playoffs. Sa Game 3, nagtala siya ng triple-double na may 18 points, 16 assists at 10 rebounds. Sa overtime, gumawa siya ng end-one floater na nagbigay ng 121-118 na panalo sa Pacers. Pangalawa ay laban naman sa Cleveland Cavaliers sa second round ng playoffs. Sa Game 2 nga, sa natitirang 1.1 seconds, tumira siya ng game-winning 3-pointer na nagbigay ng 120-119 na panalo sa Indiana. Pangatlo ay laban naman sa New York Knicks para sa Eastern Conference Finals. Sa Game 1, nagtala si Haliburton ng 31 points at 11 assists, kabilang ang clutch jumper na nagpadala ng laro sa overtime, kung saan nanaig ang Pacers 138-135. Sa kasaysayan nga sa NBA Finals, ang game winner ni Haliburton sa Game 1 ng Finals ay ang pinakahuling decisive shot sa isang NBA Finals game mula noong buzzer beater ni Michael Jordan noong 1997. Sa kabuuan, si Haliburton ay may 5 go-ahead o game-tying shots sa kasalukuyang playoffs, katumbas ng record ni Reggie Miller at pumapangalawa lamang kay LeBron James. Sa edad na 25 years old si Tyrese Haliburton ay hindi lamang isang rising star, kundi isa ng lehitimong leader sa court. Ang kanyang kahusayan sa mga huling segundo ng laro ay nagbibigay ng bagong pag-asa sa Indiana Pacers at nagpapatunay na siya ay isa sa mga pinakakilalang clutch performers sa kasaysayan ng NBA playoffs. Samantala, mainit naman na pinag-uusapan ngayon ang posibleng trade sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Utah Jazz, kung saan si Walker Kessler ay napipintong lumipat sa Lakers, habang si Dalton Knecht naman ay isasama sa package papuntang Jazz. Kasama rin sa usapan ang 2027 first round pick ng Lakers na dati nang nakuha ng Jazz noong 2023. Orihinal na may top 4 protection ang pick na ito.
Pero ayon sa mga ulat, bahagi ng kasunduan ang paggawa rito bilang unprotected pick na magbibigay ng mas malaking draft value sa Utah. At ito nga ang trade package ng dalawang kupunan. Makukuha nga ng Utah Jazz sila Dalton Knecht, salary filler na role player o expiring contract, at ang adjustment ng 2027 Lakers first round pick na gagawing unprotected. Para naman sa Los Angeles Lakers ay makukuha naman nila si Walker Kessler. Bakit nga ba panalo rito ang Jazz? Ang Jazz kasi ay makakakuha ng isang high upside scorer sa katauhan ni Dalton Knecht na nag-average nga ito ng 21.7 points, 4.9 rebounds at 1.8 assists per game sa kanyang huling college season habang may 39.7% shooting mula sa tres. Sa edad kumpiyansa at shooting touch ni Knecht, pasok siya sa long-term rebuild ng Utah. Dagdag pa rito, ang paggawa sa 2027 pick bilang unprotected ay malaking insurance para sa kanilang future, isang matalinong hakbang sakaling bumagsak ang Lakers sa panahong iyon. Bakit ito mahalaga para sa Lakers? Sa panig kasi ng Lakers, ang pagkuha kay Walker Kessler ay malaking tulong sa kanilang frontcourt. Sa kanyang sophomore season, nagtala siya ng 8.1 points, 7.5 rebounds at 2.4 blocks per game habang may 65.4% field goal percentage. Bukod sa kanyang depensa, young at team-friendly pa ang kanyang kontrata, swak sa sistema ni Coach JJ Redick at sa pangangailangang palakasin ang interior presence ng team. Wala pa mang pinal na kasunduan pero malinaw ang direksyon ng usapan. Kung matutuloy ang trade na ito, parehong teams ay makakakuha ng pirasong kailangan nila para sa kanilang long-term plans. Kayo mga idol, ano ang tingin nyo sa trade na ito? Sa tingin nyo ba swak ito para sa Lakers at Jazz? Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang NBA updates.